ng mommies at daddies kapag sila ay may bagong silang na sanggol, marami silang dapat alamin at matutuhan. Dahil wala pang muwang ang mga sanggol na sa ating mga kamay ang kanilang kaligtasan para mailayo sila sa kapahamakan. Yan ang buhay naman ng kwentong inalam ni Marisol Abdulaman. Hindi pa man nakakalabas ng ospital mula nang ipinanganak, ang sanggol na si Joaquin nangitim ang kamay at braso dahil umano sa maling pagkakaturok ng swero. Ang masaklap pa rito, ang braso at kamay ng sanggol kailangang putulin. Ika-17 ng Hulyo, napaaga ang panganganak ng 20 anyos na si Kim sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Dahil 7 buwan pa lang na nagbubuntis, premature na lumabas si Joaquin at inilagay muna sa Neonatal Intensive Care Unit. Parang hindi po ako ganun ka-ready po sa pagkakaroon ng anak. Pero nung nakita ko po siya, parang nakagaan po ng loob. August 11, kinailangang ilipat sa ibang parte ng katawan ang swero ng anak. Tinawag na po ako ng nurse na okay na yung swero ni baby. Pagkababa ko po kay baby sa may higaan niya, sa may incubator niya, napansin ko po agad talaga na nagkaroon po ng backflow. Sabi po ng ibang doctors na normal naman daw po yung pagba-backflow, pero nung time po na yun, parang iba po talaga yung naramdaman ko kasi hinawakan ko po yung kamay po ni baby, medyo malamig na po siya. Lumamig po siya agad, tsaka namutla na po. Inabot daw ng halos 1 oras bago naayos ng nurse ang swero ni Joaquin. Pinainitan lang po yung braso po ni baby, tinatapatan po na ilaw po. Sa liig na po pinadaan yung dextrose. Kinabukasan, sa halip na bumuti, ang kanang kamay ni Joaquin nagkapasa-pasa na raw hanggang sa tuluyan nang nangitim ito. Siguro po 2 to 3 days po nung nangyari yun. Wala po lumalapit po sa amin kahit nurse doctor po para po may explain na lang po sa amin kung ano po yung nangyari. Yung mga daliri niya po, mas lalo na pong tumigas. Parang naaagnas na po yung mga daliri niya eh. Baby pa lang po siya, premature pa po. Wala pa po siyang kaalam-alam. August 17 sa ika-1 buwan ni Joaquin, ang solusyon na binigay sa kanila ng mga doktor ay putulin na ang nangingitim at apektadong kamay at braso ng sanggol. Pag po nilipat po namin si baby, ganoon din daw po yung mga doktor po sa ibang ospital. Makailang ulit na sinubukan ng dapat alam mo na hinga ng pahayag ang ospital. Pero tumanggi sila na magbigay ng panayam at opisyal na pahayag. Nitong August 29, ibinalita ni Kim na nagkaroon daw sila ng pagpupulong ng mga opisyal ng ospital. Gusto po talaga namin magsampa po ng reklamo po sa kanila. Hindi po nila inaamin, parang naiiba po yung usapan. Since premature nga daw po si baby, may mga ganyan-ganyan. Yung pag-ako po na sila po may kasalanan, wala po silang binabanggit. Sakaling ituloy ni Kim ang pagsasampa ng kaso laban sa ospital, patong-patong daw ang pwede maging parusa kung mapatunayang nagkaroon ito ng pagpapabaya. Kailangan patunayan natin dito yung negligence mismo, yung cause, yung nag-cause sa injury. Okay? So, para po mag-prospera ang ating